Magandang araw po muli sa lahat po ng ating mga tagapanood na masaya po kami na narito kayo muli para manood sa ating pong isa pang programa ng may kinalaman sa mga desisyon natin para kay Kristo. Ito po si Pastor Brian Tolentino at nais ko po kayo na imbitahan ngayon sa isang pananalangin sa ating pong pag-aaral. Dakila po naming Diyos, Panginoon, kayo lamang po ang makapagpapaunawa sa amin muli ng tunay na kalalagayan ng aming sarili at paano kami lalago. Hinihiling ko po, Panginoon, na sa pagkakataong ito ang banal na Espiritu ang siyang bumabasa sa amin, ipaunawa sa amin ang mga bagay na ito. Nihiling namin, Panginoon, ang lakas, ang talino at ang pagpapakumbaba ang igawad po ninyo sa inyong lingkod upang kayo lamang ang maitaas at hindi ang aking sarili. Magliwanag po ang mga pahina ng inyong mga Biblia para sa amin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ayan, muli po naming iniibitahan kayo na buklatin po ninyo ang inyong mga Biblia at pag-aralan din mismo ninyo kung ito po talaga ay nasa Biblia upang mas maging kapakipakinabang po sa atin ang ating pag-aaral. Ang pag-aaralan po natin ngayon sa araw na ito ay yung pong i-review natin ng konti yung pinag-aralan natin kahapon. Para tumugon tayo sa biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoon Kristo, kailangan nating letter A, i-accept na tayo makasalanan, aminin natin na talagang tayo ay walang magagawa sa ating kaligtasan. Letter B, we have to believe, kailangan maniwala tayo na si Kristo lamang ang tagapagligtas natin at siya lamang ang namatay para sa atin, kahalili po natin sa kaligtasan natin ito. Letter C, confess, kailangan po nating ipahayag ang ating mga kasalanan, kilalanin na kailangan natin ng Diyos upang mapatawad tayo. Letter D, kailangan natin magdesisyon, magpabautismo, at lumakad na nakasama ng ating Panginoon Kristo. Letter E, kailangan nating i-empty ang ating mga sarili. Kailangan po natin talaga na mawala na yung datihan nating pagkatao at si Kristo na ang siyang mabuhay sa atin, ang gumawa sa atin at ang banal na Espiritu. At letter F, kailangan po nating iwanan ng lahat para makasunod lamang sa ating Panginoon Kristo. Sa pagkakataong ito ay nais kong tumuloy sa letter G. Yan po ang ating pag-uusapan. Growing in Christ. Paano po ba tayo lalago kay Kristo? At ano ang sistema ng ating paglago? At paano natin maunawaan ang ating sarili? Bago po tayo dumako sa Biblia, nais ko pong ikwento sa inyo ang isa sa mga kilalang parabola o parable sa Bible na nagbibigay sa atin ng kaunting halimbawa kung paano tayo lalago. Isang araw meron pong tinatawag ng mga hasik at sa kanyang paghasik, iba't iba ang dinapuan ng mga binhing kanyang inihasik. Ang iba ay naitapon o dumapo sa may bandang daanan. Kinukuha ito ng mga ibon kapag ito'y kanilang natatagpuan at pagkatapos ay lumilipad at kinakain at nawawala. Ang iba naman po ay nahahasik naman sa may bandang batuhan sapagkat hindi maka-penetrate yung kanilang mga roots o yung kanilang mga ugat sa lupa, kakaunting pagtubot, pagkatapos ay namamatay na. Wala po silang tubig na makuha. Ang iba naman ay nadadapo roon sa may bandang dawagan at may mga tinikan. Tumutubo ng kaunti, pero pagkatapos na mapuluputan na siya ng mga dawag at pagkatapos na magkaroon na ng mga tinik, ay sinisip-sip na ang lahat ng kanyang mga lakas at ang lahat ng kanyang mga sustansya at ang araw ay hindi na makarating sa kanya, kaya namamatay din siya. At ang ikaapat ay ang mga dumapo sa may bandang matatabang lupa at sa matabang lupa na ito ay tumutubo siya at pagkatapos ay namumunga siya. Ang dati isa, ngayon ay 100. Minamahal na kapatid, ano ang ibig sabihin ng parabolang ito? Ang parabolang ito, ang ibig sabihin ng mga hasik ay yaong mga nagpaparating ng pabalita. Ang mga tao na nagdededicate ng kanilang mga sarili para madala ang salita ng Diyos sa lahat ng mga kinapal na nakaririnig nito. Ang sabi ng Biblia, mapalad ang nakikinig ng mga salita, ang mga bumabasa, sapagkat malapit ang pagdating ng panahon at gumagawa o tumutupad sa mga bagay na nasulat dito. Ano naman ang ibig sabihin ng butil o yung mga seed? Ang ibig sabihin po nito ay katotohanan. Ang mga hasik ay ang nagdadala ng katotohanan, ang inahasik
ay ang mga katotohanan. Ito'y tutubo sa bawat lupa. At ano naman po ang ibig sabihin ng lupa? Ang ibig sabihin ng lupa, ito po ang puso ng mga tumatanggap nito. At may 4 na uri ng puso na tumatanggap ng katotohanan. Ang unang uri ng puso ay ang puso na kagaya ng isang daanan. Pagkatapos na dumapo ng katotohanan, sapagkat ito'y dinadaan-daanan ng mga tao, hindi na siya tumutubo. Kagaya ito ng isang taong nakikinig ng mga salita ng Diyos, subalit napakaraming alalahanin sa kanyang buhay. Minsan ay tutunog ang cellphone at samantalang nagsasalita ang tagapagsalita, ay nawala na siya sa kanyang mga, ano kaya ang ibig sabihin? Nawala na po sapagkat ang kanyang mga pag-iisip ay kinuha na ng cellphone. Ang iba naman ay nakakakita ng mga bata na nagsisigawan o naglalaro. Nawala na ang kanilang mga atensyon sa katotohanan na itinuturo ng tagapagsalita. Ang iba naman ay nag-iisip ng kanilang mga kakainin o kaya 12:00 na o kaya ay napakaraming alalahanin na para bagang ito'y daanan na busy na hindi niya na maintindihan. Marami po sa mga tagapakinig ng salita ng Diyos ang ganito. Maraming alalahanin at hindi na nila ma-appreciate ang katotohanan kaya hindi po ito tumutubo. Ang iba naman ay kinukuha ang atensyon. Tinatanggal ng ibon at pagkatapos ay kinakain. Ito po yung mga tao na dahil sa na-distract lamang sila, gagawa si Satan ng lahat ng paraan para hindi mo maintindihan ang una at hanggang sa huli hindi mo na ito maintindihan. O kaya ay pilit na kukunin sa iyo ang salita para hindi mo na makuha ang katotohanan. Ang pangalawang uri ay yaong mga tumubo sa may bandang batuhan. Sapagkat hindi ho makapenetrate ang kanyang mga ugat, wala siyang tubig na makuha, hindi rin siya halos tumubo. Ito yung mga tao na samantalang nakikinig sila sa mga katotohanan, napapag-unawa nila ang ibig sabihin at nang masabi sa katotohanan ng Biblia ng Panginoon Kristo na kailangan silang magsakripisyo, naisip nila ang kanilang mga kalayawan. Paano na yung mga gusto kong ganito? Paano na yung mga pagkain na ganito? Paano yung sweetheart ko? Paano yung ari-arian ko? Napakarami nilang alalahanin sa buhay, mga kalayawan, mga bagay na naghahadlang sa kanila, na kahit na naunawaan na nila ang salita ng Diyos, ay pilit pa rin nilang tinatanggihan dahil ayaw nilang iwanan ang kanilang mga sarili. Ang pangatlo ay tumutubo sa may bandang dawagan. Samantalang binubungkal ang dawagan na ito at pagkatapos ay tinamnan, tumutubo siya ng pansamantala. Subalit sapagkat wala nang gumagapas at tumubo na rin ang lahat ng mga tinik at tumubo na rin ang lahat ng mga dawag, sinipsip na ang lahat. Kagaya po ito ng isang tao na tinanggap niya ang pabalita, siya'y nagpabautismo, siya'y nagpasakop sa Panginoon at lumalago siya sa Panginoon ng isang araw. Pagkatapos ng kanyang mahabang pananampalataya, ay dumating sa kanya ang mga pagsubok. Nakakita siya ng mga kapatid na hindi perpekto. Nakakita siya ng mga ministro na hindi tamang example. At ito ang kanyang ginawang mga dahilan kung bakit ayaw niya nang dumalo. Sinipsip siya ng lahat ng mga problema at hindi na siya tumingin kay Kristo. At hindi na niya kayang magpuri sapagkat ang laman ng kanyang bibig ay puro na kritisismo. Sinipsip na siya ng puro problema na dumating sa buhay niya at persecution na dumating sa buhay niya. Kaya hindi niya na kaya. At kahit na dumalo siya sa church, hindi niya na ma-appreciate. Kahit na buklatin na ang Biblia, hindi niya na ma-appreciate sapagkat laman ng kanyang mga pag-iisip ay puro na lamang problema. At ayaw niya nang asahan si Kristo. At ayaw niyang ibigay ito kay Kristo. Siya ay pupuluputan at hindi na makakarating ang araw sa kanya hanggang sa ito'y malanta. Bago po natin ipagpatuloy ang ating mga pag-aaral, magkakaroon po muna tayo ng isang break. Ayan, kagaya po ng ating napag-usapan, saan po kaya tayo napapabilang? Sa 4 na ito. Ang isa po na pinakahuli dito ay kagaya po ng isang itinanim sa may bandang matabang lupa at tumubo ito at ang isa'y naging 100.
Ganito po ang paglagong Kristiyano. At nais ko po na maunawaan natin saan kaya tayo sa apat na ito nabibilang. Pag-aralan po natin na mas malalim ang paglago natin sa ating Panginoon Kristo. Buklatin po natin ang ating mga Biblia. Dito po sa aklat ng Kolosas, 2 ang talata po ay 6 at saka 7. Ang sabi po ng Biblia, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ang kailangan po natin ay lumakad sa ating Panginoon Kristo. Subalit hindi lamang lumakad, kailangan po tayong maugatan sa ating Panginoon Kristo. Ang ibig sabihin ng nakaugat at nakatayo ay siya po ang pinakapundasyon ng ating buhay. Pagka po tayo nagpabautismo na, pag tayo sumunod na sa ating Panginoon, sinakripisyo na natin ang lahat, makikita po na ang lahat ng ating mga basihan ay ang ating Panginoon Kristo. Kung tayo ay bibili ng kung ano-ano, ang basihan natin ay ang Panginoon. Si Kristo kaya, ganito kaya ang ginawa niya? Ang ating mga conversation, lahat ng ating mga usap-usapan, si Kristo po kaya ang pundasyon nito? Ang lahat ng ating mga pananamit, pagkain, pananalita, pag-iisip, wala na pong iba na pundasyon nito, kundi ang ating Panginoon Kristo. In fact, tayo ang ating mga pag-iisip ay nakakulong na lamang sa ating Panginoon Kristo. Ganito po ang pagkakasulat ng 2 Korinto. Ito po ay sa may aklat ng 2 Korinto. Ang talata po ay matatagpuan sa talatang 4 at saka 5. Ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat ang mga sandata, verse 4, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi sa makalaman, kundi sa makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos, na binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Alipin na po tayo ng ating Panginoong Kristo once na nagpasakop tayo sa Kanya. Wala ho tayong anything sa ating sarili na hindi tayo pwedeng magdesisyon sa ating sarili, kundi ang pundasyon natin ay ang ating Panginoong Kristo. Minamahal na mga kaibigan, tagapakinig, kaibigan, ang iyong pag-iisip ay na kay Kristo Jesus. Ang kinatatayuan mo bang pamumuhay, si Kristo ang pundasyon? Ang iyo bang mga sarili at ang katotohanan na nasa iyo ay nakaugat ba kay Kristo o nakaugat sa mundo? Pag-aralan mo kung nasaan ka, sapagkat kailangan mong pumili, kaibigan, kung saan ka dapat lumago, sapagkat marami din po ang lumalago, subalit lumalago sa kasamaan, lumalago sa mundo at nauugatan sa mundo at namumunga ng mundo. Ang sabi po ng 1 Juan 2, ang talata po ay 15. Pakinggan po ninyo. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. At ipinagpatuloy niya kung ano ang mga bunga o mga ugat ng pag-ibig sa laman. Ang sabi po sa sanlibutan, ang sabi po sa 16, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang masamang pagnanasa ng mata, ang pagmamataas sa buhay o pagmamalaki o pagmamayabang ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Saan po ba ang ating pundasyon? Nagsisimba ba tayo dahil sa kayabangan? O nagsisimba tayo para sabihin tayo ay mas banal kaysa sa iba? Tayo ba ay nagbabasa ng Biblia o namimigay ng mga pagkain sa mga tao? Dahil ba dito? O nagsisimba tayo dahil sa ating meron tayong gustong makitang magandang babae? O meron tayong gustong makita na kung ano-ano, gusto nating kumain? O gusto nating magkaroon para sa ating sarili ng mga bagay ng mundong ito? Kung ganito ang motibo mo, kaibigan, sinasabi ko sa iyo, ito'y hindi nakaugat sa ating Panginoon Kristo. Ito'y nakaugat sa sanlibutan, nakaugat sa sarili mong pagmamataas, sa iyong sariling selfishness. At sinasabi ko sa iyo ngayon, may pagkakataon ka na piliin ang Panginoon Kristo bilang pundasyon
ng iyong pananampalataya at kaligtasan. Ganito ang pagkakabase ng Biblia sa mga bagay na ito. Buklatin po natin ang ating mga Biblia. Kung mayroon kayong mga Biblia, buklatin din ninyo Awit 1. Pasimulan po natin ito sa talatang 1. Awit 1, ang talatay 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Mapalad po ang mga taong hindi lalakad sa payo ng masasamang tao. Ito'y sa mundo. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Hindi rin sila tumatayo. Hindi nauugatan. Ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Pakinggan po natin, kanina, lumalakad. Pagkatapos, nakatayo. Pagkatapos ay nakaupo. Hindi po ba ganito ang progression ng kasalanan ng tao? Dati ay nakikiayon lamang. Nung sumunod ay nakikitayo na. At ang sumunod ay nakikisuporta na. Ganito po ang sistema ng paglago ng mundo. Subalit sa paglago kay Kristo, ang sabi dito, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kaniyang kagalakan at nabubulay-bulay siya at sa gabi at sa araw sa mga kautusan ng Panginoon. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga ng kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. He shall be like a tree planted by the rivers of waters that brings forth its fruit in its season. His leaf also shall not wither, but whatever he does shall prosper. Ito po yung mga taong nauugatan kay Kristo sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Ang una pong ugat, may 3 pong ugat akong babanggitin sa inyo. Ang unang ugat ay ang pagbabasa ng Biblia. Nauugatan siya kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagbabasa ng kanyang Biblia. Pakinggan po natin ang sabi ng Biblia sa Roma 10, ang talata po ay 27. Roma 10:17. Roma 10:17. Ganito po ang pagkakasulat sa Biblia. Pakinggan po ninyo. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Hindi ho siya nakikinig ng kung ano-ano na mga salita. Hindi siya naniniwala sa kung sino-sino, kundi ang kanyang pananampalataya ay nakaugat sa kanyang pakikinig sa kanyang Panginoon sa pamamagitan ng mga salita ni Kristo. At ang sabi po ng Juan 17, ang talata po ay 17, pakabanalin mo sila sa iyong mga salita, sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ito ang nagpapabanal sa tao. Ang salita ng Diyos. At hindi mo pwedeng pabanalin ang iyong sarili maliban na natignan mo ang salita ng Diyos. Buklatin po natin ang sa may Awit 119, ang talata po ay 9 at pagkatapos ay 11. Pakinggan mo. Paano pananatilihing dalisay o malinis ng kabataan o binata ang kanyang daan? Ang sabi po ng Biblia, sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Mapapanatili lamang po natin ang kabanalan o kadalisayan ng ating puso kung pananatilihin natin ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Pangalawa, ang sabi po sa Biblia 11, iningatan ko ang iyong mga salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang pagkakasala po laban sa Diyos ay kung hindi na natin iingatan ang kanyang mga salita sa ating mga puso. Nang ang Panginoon Kristo ay tuksuhin sa laman, sa mata, at sa pagpapalalo sa buhay ni Satanas. Hindi po siya nagkasala sapagkat ang sabi niya, nasusulat. Ito lamang ang tanging paraan para tayo ay manatili sa ating Panginoon. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang sandali. Ayan, ang salita po ng Diyos ay isa sa mga pundasyon o ugat na kailangan pong nakaugat tayo. Ang pangalawa po ay ang pananalangin.
Ang sabi po ng Biblia sa 1 Tesalonica 5 ang talatay 17, manalangin kayong walang patid. Brother Bry, paano ako mananalangin walang patid? Hindi na ako magtatrabaho. Hindi na ako matutulog. Hindi na ako maggaganito. Ano po ba ang ibig sabihin ng panalangin walang patid? Ang ibig pong sabihin ng panalangin walang patid ay mag-connect ang ating pag-iisip sa Diyos nang walang humpay. Ang connection natin sa Diyos ay sa bawat minuto. Kahit tayo nakikipag-usap sa mga tao, kahit tayo kumakain, ano man ang ating gagawin, gawin natin ito sa pagluluwalhati. At ang connection natin sa Diyos o yung atin pong pakikipagpahayagan sa Diyos, Lord, ito ba ay dapat kong gawin? Lord, ganito pa ang dapat kong gawin. At sa pamamagitan po nito, hindi natin kailangan lumuhod o ipikit ang ating mga mata, subalit ang constant connection natin sa Diyos. Alam nyo, ang ilaw, mga minamahal mga kaibigan, pag hindi yan nakasaksak, hindi yan iilaw. Ganon din po tayo. Ang sabi ng Panginoon, mga liwanag na gayon ang inyong mga ilawan sa mga tao upang makita ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang amang nasa langit. Ang ating mga panalangin ang siyang nagkukonect sa atin sa Panginoon. Sa madalit sabi mga kapatid, ang pagbabasa ng Biblia ay ang pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Ang ating tinapay sa araw-araw. Ang pananalangin ay ang ating pakikipag-usap sa Diyos, ang ating hininga sa araw-araw. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang hininga. Kaya kailangan po natin ng constant na panalangin. Once na nagpatid po tayo sa panalangin, dun po tayo babagsak at dun na rin tayo magkakasala. Ang pangatlo po na ugat ng pagkakristyano, ng pagsubaybay natin o pagsunod natin sa ating Panginoon Kristo ay walang iba kundi ang ating pagkakawang gawa o ang pag-share natin ng kung ano ang meron tayo. Samahan po ninyo ako at buklatin natin ang Mateo 5. Ang talata po ay 18 at 19. Ano po ang sinasabi ng Mateo 5, 18 at 19? Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sabi po ng 19, kaya't ang sinumang sumuway sa kaisa sa pinakamaliit na utos at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa Kaharian ng langit. Ngunit ang sinumang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa Kaharian ng langit. So kailangan po nating tuparin ang mga bagay na nasusulat sa Biblia at ituro ito sa mga tao. Hindi humaari na magbasa tayo ng Biblia, manalangin tayo, subalit ayaw nating magturo sa ibang tao. Ayaw natin, para bagang ayaw nating maligtas sila o wala tayong confidence na may kaligtasan tayo kaya ayaw nating ibigay sa iba. Ito po ay karamutan. Ang mga bagay na ito hindi tunay na relihiyon. Ano po ang sabi ng Biblia sa Santiago? Santiago 1 sa manghuling talata po nito. Ganito po ang pagkakasabi. Kung ito po pala ay nasa 1. Santiago 1 sa huling talata po ng 1 sa 26. Kung inaakala ng sino man na siya'y relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis ay sa harapan ng Diyos at ng Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang harapan at panatilihin ang sarili na hindi nadudungisan ng sanlibutan. Ang tunay pong relihiyon ay pagdalaw sa mga ulila, pagbibigay sa mga wala, at pag-relieve ng pain ng mga manasasaktan. Ang tunay na pag-share ay ang tunay na pag-ibig ng Diyos ang maibigay natin sa ating kapwa-tao. Ito po ang tunay na ibig sabihin ng sharing. Hindi lamang ang salita ng Diyos. Alam nyo, meron po akong isang kilala na bago daw natin i-share ang 666, dapat daw mabigyan muna natin ng 555. Hindi sa lahat ng pagkakataong kailangan tayong mag-share ng salita ng Diyos. May mga bagay na pwede tayong i-share sa kanila na hindi kaya ng mga salita, kundi ito'y magagawa natin sa pamamagitan ng gawa. Mga minamahal na kapatid at mga kaibigan po namin, nais kong sabihin sa iyo na sa paglago, kailangan mo rin na danasin ang lahat ng hirap. Sa paglago, tatanungin kita, pag nagtanim ka ba ng buto,
Saan ba ito lalago? Pababa o pataas? Nais kong sabihin sa iyo na lumalago kang pababa. Sapagkat kailangan kang maugatan kay Kristo, at sa pagbaba, nais kong sabihin sa iyo na hindi ito madali. Masikip, madilim, mabato, maputik. Napaka-comfortable ng pababa. So pag ikaw ay nagpasakop na kay Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas, makararanas ka ng napakaraming pagsubok na para bagang hindi mo kakayanin, pero nais kong sabihin sa iyo, ito ang mga pundasyon para lumago ka. Nakakita ka na ba ng isang puno na lumago pataas? At dahil wala siyang ugat, anong mangyari? Babagsak siya. Kailangan mong lumago at kailangan mong subukin ka para matagpuan kang matibay. Ang sabi ng Biblia sa Santiago 1 ang talata ay 2, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nakaharap sa sari-saring examination, sa sari-saring pagsubok. Bakit, minamahal na kapatid? Pag ikaw ba ay magte-take na ng examination sa nursing, sasabihin mo ba, ay ayoko na ng exam kasi mahirap yan. Pag ayaw mo ng exam, di ayaw mo rin ng success. Ayaw mo rin maging nurse. Ayaw mo rin maging doktor. Ayaw mo rin maging attorney. Ang pagsubok ay kailangan bilang pundasyon ng iyong buong pagkatao bilang Kristiyano. Si Kristo man ay sinubok din para sa iyo. Ang sabi dito, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay namumunga ng pagtitiis. Kung walang pagsubok, kung malagi kang may pera, paano matututunang magtiis? Kung walang kumokontra sa iyo, paano matututunang magtiis? Paano kung walang nagpe-persecute sa iyo, paano mo matututunan ang tunay na pagtitiis? Ang Panginoon man ay nagtiis ng dahil sa iyo, subalit na nagumpay. Pero ang sabi dito, pagkatapos at inyong hayaan mo na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So, ang perfection ay nangyayari kapag dinaranas natin ang katakot-takot na pagsubok. Pagka grade 1 ka, kailangan mong dumaan sa pagsubok para maging grade 2. Pagka grade 2 ka, kailangan mong dumaan sa pagsubok para maging grade 3. The more na mga ihip ng hangin ang dumarating sa iyo, the more na tumitibay ka. At yun lamang nag-survive ng napakaraming pagsubok ang siyang mananagumpay. At bilang pagtatapos na ito kong sabihin sa iyo na sa iyong paglago, kasama mo si Kristo. Hindi ka niya pababayaan. Kaya huwag kang mananalangin tanggalin ang pagsubok. Manalangin ka na samantalang may pagsubok, kasama mo ang Panginoon. Ang sabi niya, huwag kang manlupaypay, ni manghina man sapagkat ako'y kasama mo hanggang sa katapusan. At ang sabi niya sa 1, ang talata ay 8. Ang talata ay 10. Ang sabi po dito sa talatang 12, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Nagtitiis, hindi yung pinapatalsik ang pagsubok. Idinadalangin tanggalin na ang pagsubok. Hindi ho yun ang mapalad. Ang mapalad ay kagaya ni Daniel, nagtiis sa pagsubok samantalang nasa mga lions den. Kagaya ni Mesak, Sadrak at Abednego, tiniis ang mga apoy samantalang kasama ang Panginoon. Kasama ng mga propeta na nagtiis sa pagsubok at lalo tigit ng Panginoon sa Kristo. Kasama ng Panginoon na nagtiis sa pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Manalangin tayo. Dakila po naming Diyos, madaling sabihin subalit mahirap gawin. Subalit kung aasa namin kami sa inyo, lalago kami kagaya ng kaibigang ito na nanonood ngayon. Dinadalangin ko siya, Panginoon, na bigyan niyo siya ng sapat na desisyon upang tanggapin kayo at anumang dumating sa kanyang buhay, makakasama niya kayo at sa walang hanggan magkakaroon siya ng putong ng buhay at buhay na walang hanggan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, pag-aaralan po natin ang kung paano natin ihanda ang ating sarili sa langit na bayan. Maraming salamat po.